Ano? Paanong nagkaroon ng 350,000 na charge sa car ko? Habang nasa gitna ng meeting, huli na nang makita ng asawa ko ang text message mula sa bangko. Patakbo siyang lumabas ang conference room at dali-daling tumawag sa akin. Namumutla ang kanyang mukha at nanunuyo ang mga labi. Wala sa akin ang card, itanong mo kay mama. Mabilis kong ibinaba ang tawag. Sunod na tinawagan ng asawa ko ang kanyang ina. Ma, nasaan po kayo? Nasa department store? Ano po nga pinamili ninyo? Anti-unting lumalakas ang boses ng asawa ko. Napalingon na ang mga kasamahan niyang nasa loob ng meeting room, mga luxury bag, health supplements pati alahas, magkano lahat yan? Ay 350,000. Sa sandaling iyon, habang naririnig ko ang naaalalang boses ng asawa ko sa kabilang linya, isang tahimik na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Isang oras bago ang lahat, sa VIP lounge ng isang department store sa Makati, nagmamayabang ang biyenan kong babae sa harap ng kanyang makaibigan. Binigay ngang manugang ko tong card. Gamitin ko raw para sa allowance. Ang bait no? Napakabait na bata. Magalang na nagtanong ang sale at tondong abang tinatanggap ang car. Ma'am, pwede po bang paki-verify ang panggalang sa car? Kayo po ba si Mr. Marco Torres? Biglang nanigas ang muka, biyenan ko. Ni sa panaginip ay hindi niya inakala na ang card na iyon ay pag-ari ng kanyang sariling anak. Mula sa kabilang linya, umaling-awngaw ang tila naghihinakpis na sigaw ng asawa ko. Magandang araw. Ako si Sofia Reyes, 36 taong gulang. Nagtatrabaho ako bilang Revenue Officer sa Bureau of Internal Revenue, BIR, sa Quezon City. Hindi ito isang marangyang trabaho, ngunit swak sa aking personalidad ang paghawak NMEA numero. Ang pag-asikaso sa tax returns, pag-review ang mga dokumento, at pag-audit ang mga libro ang account ay comfortable para sa akin. Para sa iba, nakakabagot ito, ngunit gusto ko ang mga numero dahil hindi sila nagsisinungaling. Ang salita enetaw ay pabago-bago, ngunit ang manager ay tapat. Isang ordinaryong biyernes ng hapon noon. Mga 30 minuto bago matapos ang oras ng trabaho, tumawag ang may-ari ng condo unit na inupahan namin, si Mr. Park. Sofia, si Mr. Park ito. Alam mo naman siguro kung gaano nakataas ang upa sa Machondo ngayon, di ba? Ayaw ko sanang gawin to, pero para sa susunod na renewal ng kontrata, kailangan kong taasan ang upa. Kakailanganin ninyo ngang karagdagang 1,500,000 para sa advance at deposit. Po, 5,500,000. Oh, mahirap man, pero ganito na talaga ang sitwasyon. Pasensya na, pero kung hindi ninyo kaya, kailangan naming maganap ng ibang upa. Pero mas gusto namin kung kayo pa rin. Bigyan ninyo akong sagot hanggang sa katapusan ng susunod na buwan. Nanginginig ang mga kamay ko pagkatapos ng tawag. Sa loob ng 4 na taon, nagbabaon ako ng tanghalian at nag-ipon ng 1,000 kada buwan, na umabot sa 40,000. Isinama ko pa ang bonus at tigatis month pay, kaya nakaipon ako ng halos 5,200. Pero 500,000, kulang ako ng 5,200. Nang gabing iyon, pag-uwi ko, naabutan ko ang asawa kong si Marco na nakaupo sa sofa at umiinom ng beer. Mahal, tumawag yung landlord, tataasan daw ang upa. Kailangan natin ng 5,500. Ano, 5,500,000? Inilapak ni Marco ang latang beer at bumuntong hininga. Paano yan? Wala rin akong pera. Pwede naman nating pagsamahin. Mayroon na akong mahigit 5,300,000 rikos. Kung mag-ambak ka ang 5,200,000. Nakita mo naman ang bank account ko, di ba? Sinasabi ko sa iyo, wala talaga. Putol ni Marco sa akin. Bayarin sa credit card, hulog sa kotse, gipit din ako. Tumayo siya. Bakit hindi mo nalang gamitin ang savings mo? Tutal, nakapangalan naman sa iyo ang kontrata, kaya responsibilidad mo yan. At saka, stress na ako sa trabaho, huwag mo nang dagdagan pang problema sa bahay. Bahala ka na diyan. Pumasok si Marco sa kwarto, at naiwan akong tulala sa hapagkainan. Kinuha ko ang kontrata ngang upa. Nakapangalan nga sa akin, pero pareho naming pinag-ambagan ang paunang bayad. Pero ngayon, sinasabi niyang wala siyang pera. Talaga bang wala? O nagpapanggap lang siyang wala? Biglang may knock-doorbell. Ang biyenan kong si Elena pala. Ma, magandang gabi po. O, Sofia, nandiyan ba si Marco? Nasa loob po. Tuloy po kayo. Pumasok siya sa sala, umupo sa sofa, at inilapak ang kanyang bag. Agad na napadako ang tingin niya sa aking vanity table kung saan nakalagay ang bago kong lipstick. Bago to? Ah, opo. Binili ko po sa department store. Maganda ang kulay. Kailangan ko rin ganito.
Kinuha niya ang lipstick, pinakmasdan, at saka isinilit sa kanyang bag na parang pag-ari niya. Yung. Ito ba? Puwede ko bang hiramin muna? Ano naman kung gumamit ang biyenan ng gamit ng manugang? Hindi, ako nakapagsalita. Hindi ko alam kung ang hiram ay may balak na isauli o tuluyan ng kinuha. Sunod na napansin niya ang sobreeng department store gift certificate sa ibabawang drawer. Gese ba to? Opo, bigay po ang opisina. Talaga? Kailangan kong bumili ng health supplements. Gagamitin ko na to, ha? Izinilid din niya ang sobre sa kanyang bag at tinawag si Marco. Marco anak, nandito na ako. Ma? Bakit po kayo na parito? Wala lang. Dinalaw ko lang kayo. Ang bait naman ang asawa mo, binigyan pa ako ang gisi. Sinuyapan ako ni Marco at hindi umimik. Naging kakatwa ang pakiramdam ko dahil pinalabas niyang ako ang nagbigay, gayong hindi naman. Pagkalis ng biyenan ko, umupo ako sa harap ng vanity table at tiningnan ang mga nawawalang gamit. Isang lipstick, mga GC na nagkakahalaga ng 1,500. Hindi malaking halaga, pero kakaiba ang pakiramdam. Hindi iyon hiram, kinuha lang niya. Pero wala akong magawa. Hindi ko naman pwedeng sabihin, Ma, huwag po kayong magnakaw. Nang gabing iyon, nakahiga ako sa tabi ni Marco at nakatitik sa kisame. Ang 50,500,000 na dagdag sa upa. Ang sinabi ang asawa kong wala siyang pera. Ang lipstick at gisi na kinuha ang biyenan ko. May mali. Pakiramdam ko, ako lang ang nag-alala sa pera. Ako lang ang nagtitipid, at ako lang ang nagsasakripisyo. Kinabukasan, maaga akong gumising para maghanda ang baon. Isang pirasong itlog na maalat, kaunting adobong kangkong, at ilang piraso ang atsara. Ito ang karaniwan kong pananghalian. 4 na taon na akong walang palyang nagbabaon sa opisina para makatipid sa tanghalian at makapag-ipon para sa upa. Pero ang asawa ko, araw-araw kumakain sa labas malapit sa opisina niya. Hindi raw siya pwedeng magbaon dahil kailangan niyang makipagkita sa mga kliyente. Pagdating sa opisina, habang inilalagay ko ang baunan sa ref, nagtanong ang katabi kong si Kimi, Sofia, nagbaon ka na naman, araw-araw, ha? Para makapag-ipon. Grabe ang sipak mo. Ako, hindi ko kaya yan. Nang lunch break, mag-isa akong kumakain ng baon sa isang sulok ng pantry. Kahit ininit ko, parang kaning lamig pa rin ang lasa. Biglang may pumasok na text message. Mula sa asawa ko, may meeting mamayang gabi. Malelate ako. Hindi ako nag-reply at isinara ko na lang ang baunan. Kinuha ko mula sa bag ang kontratangang upa at muling tiningnan. 2 buwan na lang bago ito mag-expire. Paano ako makakahanap ng galapawon 2,000? Talaga bang walang pera si Marco? O mayroon. Pero ayaw lang niyang ilabas. Simula ng araw na iyon, nagsimula akong tumingin kay Marco sa ibang paraan. Hindi na bilang kasama sa buhay, kundi bilang isang taong posibleng nagtatago ng mga numero. Sa trabaho ko sa BIR, natutunan kong nagsisinungaling ang makatao pagdating sa pera. Nagmamanipula sila ng mga libro, nagtatago ng resibo, at gumagawa ng mga hiwalay na bank account. Habang inililikpit ko ang aking baunan, naisip ko, posible kayang ganito rin ang asawa ko. Sinasabi niyang wala, pero may tinatago siyang pera sa kung saan. Pauwi, napansin kong bukas ang mailbox namin sa lobby. May bakas na binuksan ito ng iba. Nasa loob ang isang maliit na kahon ng cosmetic samples na inorder ko online, at punit ang tape nito. Dala-dala ko ang kahon pagpasok sa unit. Mahal, nakauwi na ako. Walang sumagot, mukhang hindi pa nakakauwi si Marco. Pumunta ako sa vanity table at binuksan ang drawer. Bakante pa rin ang puwesto ngang kinuha ng biyenan ko kahapon. At ang maliit na cart wallet na inilagay ko bilang reserba, bahagyang naiba ang posisyon. Kakaiba. Hindi iyon ang pagkakapuwesto ko. May humawak nito. Binuksan ko ang cart wallet. Naroon pa rin ang cart. Pero ang 52,000 na cash na isiniksik ko sa loob ay nawawala. Sakto namang bumukas ang pinto. Dumating si Marco. Hoy, na-cancel yung meeting. Gutom na ako. Mahanda ka nga ang pagkain. Mahal, pumunta ba ulit si mama dito? Ewan ko. Bakit? Wala lang. Bukas kasi yung mailbox sa baba. Baka may kinuha si mama. Huwag mo nang pansinin yan at magayin ka na. Humilata si Marco sa sofa at binuksan ang TV. Pumunta ako sa kusina at binuksan ang ref. Walang masyadong ulam para sa hapunan. Pero sabi niya, mahanda ka ang pagkain, na para bang obligasyon ko iyon. Habang nagluluto akong pansit canton, naisip ko, ano ba ako sa bahay na to? Isang taong nag-iipon ng sahot para sa upa, nagbabaon para makatipid sa tanghalian,
Nagtitiis kahit kinukuha ng biyenan ang gamit, at nahahanda ng hapunan para sa asawa. Pero ang asawa ko, sinasabing wala siyang pera, at ang biyenan ko, kinukuha ang gamit ko na parang sa kanya. Sa amoy nilulutong pancit canton, unang beses kong naramdaman na may mali sa buhay na ito, may mali. Pero hindi ko matukoy kung ano. Parang hindi lang nagtutugma ang mga numero. Ang ibinibigay ko at ang natatanggap ko ay wala sa balanse. Inihain ko ang pancit canton at umupo sa tapat ng asawa ko. Humigop siya ng noodles habang nakatutok lang sa TV. Kinuha ko ang tinidor, tinitigan ang noodles, at nagtanong, "Mahal, sigurado ka bang wala kang pera?" "Hay nako, heto na naman tayo." Sinabi ko nang wala, "Diba? Paano natin hahanapin yung 50,000 rukos?" "Kaya nga sabi ko gamitin mo na yung savings mo. Nakapangalan sa'yo yung bahay, diba?" "Nakapangalan lang sa akin. Pero pareho nating binayaran to, kahit na. Dahil nakapangalan sa iyo, responsibilidad mo yan. Wala talaga akong pera." Pagkasabi niyon, inubos niya ang sabaw noodles, inilagay ang mangkok sa lababo, at pumasok sa kwarto. Naiwan akong mag-isa para maglipit ng pinakainan. Habang nahuhugas ng pinggan, tumingin ako sa labas ng bintana. Mula sa bintana ng aming lumalumang tsondo sa Quezon City, tanaw ko ang mga kaparehong gusali. Makatarungan ba na taasan ang upangang 50,500,000? Hindi ko alam kung paano mabubuhay ang naordinaryong empleyadong tulad namin. Nang gabing iyon, nakahiga ako sa kama at pinakmasdan ang profile ng asawa ko. Humihilik siya habang natutulog. Muha siyang payapa, parang isang taong walang problema sa pera. Kinuha ko ang cellphone ko at pinuksan ang banking app. Ang balanse ng savings account ko, 324,700. 4 na taon kong inipon. Pero magkano kaya ang nasa bank account kang asawa ko? Talaga bang wala? Sinulyapan ko ang cellphone niya. Nakalock screen. Hindi ko alam ang password. Pero bigla kong naalala, parang may mga dokumento sa glove compartment ng sasakyan niya. Dahan-dahan akong bumangon at pumunta sa may pinto. Kinuha ko ang susing kotse at lumabas. Pumasok ako sa sasakyan niyang nakaparada. Binuksan ko ang glove compartment. Mga papeles ng car insurance, ilang resibo, at isang hindi pamilyar na card, isang premium card. Hindi ko pa ito nakikita dati. Kinuha ko ito. Nakapangalan sa asawa ko, Marco Torres. Pero para saan ang card na ito? Sabi niya wala siyang pera. Pero bakit may premium card siya? Hinaluhok ko pa ang glove compartment. Sa loob nito, may isang nakatuping bank statement. Nang buklatin ko, hindi pangalan ng asawa ko ang nakasulat, kundi ibang pangalan. Hindi, teka, pangalan pala niya, pero hindi ito ang bank account na alam ko, at may madepositong nakalista. Mga halagang mukhang komisyon mula sa isang pharmaceutical company, at isang malaking halaga na may markang crypto gains, kumabog ang dibdib ko. Ano to? Nag-ipon pala ngang pera ang asawa ko ng patago? Maingat kong ibinalik ang mga dokumento sa dati nilang pwesto at lumabas ng sasakyan. Pagbalik ko sa bahay, humiga ako sa kama. Humihilik pa rin ang asawa ko. Sa dilim, nakatitik ako sa kisame. Hindi nagtutugma ang manumero. Ang prang sinabi niyang wala siya, pero may premium card at hiwalay na bank account. Ibig sabihin, may itinatago siya. At ang lipstick, GC, at 52,000 cash. Ang makinuhang biyanan ko. Maliit na bagay, pero paulit-ulit. Nang gabing iyon, unang beses kong napagtanto. Sa bahay na ito, ako lang ang namumuhay ng tapat. Ang asawa ko ay nagtatago ng pera. Ang biyanan ko ay kumukuha ng gamit, at ako, mag-isang nagbabaon para makapag-ipon. Kinabukasan, gayang-gati, nahanda akong baon, at isinilit ko sa bag ang kontratang upa. Papunta sa opisina, sinulyapan ko ang sasakyan, ang sikretong nakatago sa glove compartment. Nagpanggap akong hindi ko iyon nakita. Sa ngayon, habang nakaupo sa aking desk sa beer at nagre-review ng mga dokumento ng taxpayer, bigla akong napaisip. Ginagawa ng mga tao ang lahat para makaiwas sa buwis. Hinihiwa-hiwalay ang bank accounts, ipinapangalan sa iba, at nagtatago en resibo. Posible kayang ginagawa rin ito sa akin ng asawa ko? Sinasabi niyang wala, pero may tinatago siyang para sa kung saan? Sa oras ng tanghalian, habang kumakain ng baon, nagpasya ako, kailangan kong kumpirmahin. Kung talagang walang pera ang asawa ko, o kung sa akin lang niya sinasabing wala, at kung patuloy na kukunin ng biyenan ko ang nagamit ko, kailangan ko ring magtala. Dahil hindi nagsisinungaling ang mga numero. Kahit nagsisinungaling ang tao, tapat ang mga libro.
Habang isinasara ko ang takip ng baunan, naisip ko, simula ngayon, kailangan ko ring mangolekta ng mga numero. Kailangan kong mangolekta ng ebidensya. Nang gabing iyon, pag-uwi ko, inilatak ko sa hapagkainan ang kontratang upa. Ito ang unang beses na tiningnan ko ang asawa at biyenan ko hindi bilang pamilya, kundi bilang masubject ng audit. Ang audit ng isang revenue officer, ina si Sofia Reyes ay nagsimula na. Ilang araw ang lumipas, sinadya kong muling tingnan ang sasakyan ng asawa ko. Sabado ang umaga, nagpaalam si Marco na may emergency meeting sa opisina. Naiwan akong mag-isa sa bahay at naglaba. Habang naririnig ko ang ugong ng washing machine, bumaba ulit ako sa parking lot. Binuksan ko ang pinto ng kotse at ang glove compartment. Nandun pa rin ang premium card at ang bank statement na nakita ko dati. Kinuha ko ang cellphone at kinuhanan ito ng litrato. Ang magaunang numero NA card, pangalan ng bangko, petsa at halaga ng nga transaksyon. Sanay na ako sa paggawak ng ganitong nga datos sa BIR. Alam ko kung anong numero ang mahalaga at anong transaksyon ang kahinahinala. Sinuri kong mabuti ang bank statement. Kada katapusan ng buwan, may pumapasok na 1,000 doon sa ilalim ng pangalang External Sales Commission. At noong Nobyembre ang nakaraang taon, may isang depositong nakakahalaga ng 4,000 na may markang crypto gains settlement, 54,000. Sinasabi ng asawa ko na wala siyang pera sa account, pero mayroon siyang 84,000 na nakatabi. Bukod pa ron ang buwan ng 82,000 na komisyon. Nanginginig ang mga kamay ko. Hindi dahil sa galit, kundi sa pakiramdam ng pagkakanulo. 4 na taon akong nakbaon para makatipid sa tanghalian. Umiwas ako sa mga company dinner para makatipid. Hindi bumibili ng bagong damit, at gumagamit ng murang cosmetics. Ang naipon ko ay 3,300,000, pero ang asawa ko, sa komisyon pa lang ay kumikita ng mahigit 51,200,000 sa isang taon, at kumita pa ngang 45,000 mula sa kripto. Kinuhanan ko pa ngang litrato ang nga dokumento. Pagkatapos, maingat kong ibinalik ang card at mga papel sa dati nilang puwesto at lumabas ang sasakyan. Pagbalik sa bahay, binuksan ko ang photo gallery ng cellphone ko, card number, account number, transaction history. Dumarami na ang ebidensya. Hapon nang bumalik si Marco, "Hoy, gutom na ako. Hindi ka pa ba nag-lunch?" "Hindi pa. Anong gusto mo? Kahit ano, bilisan mo lang." Pumunta ako sa kusina at nagluto ng sinanggag na may itlog. Nakaupo ang asawa ko sa sala at nanonood ng TV. Habang inahalo ko ang kanin sa kawali, tiningnan ko ang likod niya. Ang taong ito ay nagtatago ng alikatra, 0,000,000. Pero sa akin, sinabi niyang ako ang dapat magbayad ng upa. Inihain ko ang pagkain at umupo sa tapat niya. "Mahal, kamusta ang benta sa opisina?" "Okay lang." "Bakit?" "Wala lang." "May natatanggap ka bang na komisyon?" Saglit na huminto ang kamay ni Marco na may hawak na kutsara. "Komisyon? Wala." "Bakit ka ba nagtatanong niyan bigla?" "Wala lang, curious lang. Kasi sa ibang kumpanya, may binibigay na sales commission. Sa amin, wala. Kumain ka na lang diyan." Mabilis na kumain si Marco at tumayo. Pumasok siya sa kwarto. Naiwan akong mag-isa sa hapagkainan at nag-isip. Nagsisinungaling siya. Malinaw na nakasulat sa bank statement ang external sales commission, pero sinabi niyang wala. Nang gabing iyon, tumawag ang biyenan ko, Sofia, si Mamamoto. "Dadaan ako diyan bukas." "Ah, sige po, ma. May kailangan po ba kayo?" "Wala naman. Dadalawin ko lang si Marco." Kinabukasan, Linggo ngapon, dumating siya. May dala siyang maliit na shopping bag. "Ma, tuloy po kayo." "Oh, Sofia." Si Marco, nagpapahinga po, sa loop. Pumasok siya sa sala, umupo sa sofa, at gaya ng dati, napatingin sa aking vanity table. "May bago kang cosmetics, ha?" "Ah, opo. Mga sample lang po yan galing sa opisina. Medyo dry ang balat ko ngayon. Pwede ko bang gamitin to?" "Sige po, gamitin niyo lang." Isinilit niya ang ilang sample sa kanyang bag. Pagkatapos, dahan-dahan niyang binuksan ang drawer ng vanity table ko. "Ma, may hinahanap po ba kayo?" "Wala naman." "Sofia, saan mo nilagay yung card wallet mo?" "Card wallet ko po." "Bakit po?" "Medyo luma na kasi yung wallet ko. Baka pwedeng hiramin yung sayo." "Ma, ginagamit ko po yun." "Hay nako, manugang ka, biyenan ako." "Yun lang, hindi mo pa mapapahiram?" "Sandali lang naman." Kinuha niya ang reserba kong card wallet, tiningnan ito, at isinilit sa kanyang bag. "Hihiramin ko lang to sandali ha, ibabalik ko rin agad." "Ma, bakit ang kuripot mo naman? Ano namang kung gamitin natin ng sabayang magagamit sa bahay?" Sakto namang lumabas si Marco mula sa kuwarto.
Ma, nandito po pala kayo. Oh, Marco, kamusta ka na? Okay lang po. Pero bakit po kayo naparito? Dinalaw lang kita. Hiniram ko lang tong card wallet ni Sofia. Tumingin sa akin si Marco. Ano ka ba? Gagamitin lang ni Mama. Hindi mo pa ipahiram. Hindi naman sa ganon. Anong hindi? Pamilya tayo? Huwag kang maging madamot sa ganyang bagay. Hindi ako nakapagsalita. Dinala ng biyenan ko ang card wallet ko, at hindi man lang ako kinampihan ng asawa ko. Pakalis ng biyenan ko, umupo ako sa harap ng vanity table at tiningnan ang nga nawawala. Lipstick, GC, cosmetic samples, card wallet. Isa-isang nawawala. Kinuha ko ang isang notebook at nagsimulang maksulat. Listahan ng nga nawawalang gamit. Marso 12, lipstick, Tuet 200, Marso 15, department store GC, Dawan 1,500. Marso 18, cash, Kali 2,000. Marso 22, cosmetic sample set. Marso 29, reserbang card wallet, petsa eng pagbisita eng biyenan. Marso 12, biyernes na gabi. Marso 15, lunes NG, apon. Marso 18, Huwebes na tanghali. Marso 22, lunes NG umaga. Marso 29, linggo N apon. May pattern. Tuwing dumarating ang biyenan ko, may nawawala. Hindi ito nagkataon lang. Isinara ko ang notebook at binuksan ang cellphone. Muli kong tiningnan ang malitratong kinuha ko mula sa sasakyan ng asawa ko. Premium card, bank statement, ID 4 million. Nang gabing iyon, habang naliligo si Marco, binuksan ko ang kanyang bag. Ilang papeles mula sa opisina, business cards, mga resibo, at may nakita akong text message sa cellphone niya tungkol sa isang hotel reservation sa Batangas. Sinabi niyang mag-isa lang siyang pupunta para sa business trip, pero double room ang nakabook. Isinara ko ang bag at umupo. Patuloy na dumarami ang ebidensya. Ang tinatagong pera ng asawa ko, ang pagnanakaw ng biyenan ko, ang nga kasinungalingan. Kinabukasan, Lunes, sa oras ng tanghalian sa opisina, tinawagan ko ang dati kong senyor sa kolehiyo, si Ate Eunice. Isa siyang abogada na espesyalista sa annulment at property division. Ate, si Sofia to. Oh, Sofia, bakit? May problema ba? Ate, pwede ba akong humingi ng payong legal, tungkol saan? Sa annulment. Saglit na natahimik ang kabilang linya. Sofia, may problema ba? Oh, mahabang kwento. Pero pwede mo ba akong turuan kung paano mangolekta ng ebidensya? Magita tayo. Kailan ka libre? Gayong Sabado? Sige, pumunta ka sa opisina ko. Ibinaba ko ang tawag at binuksan ang baunan. Medyo maalat ang pagkaluto ko ang itlog ngayon. Parang maiyak ako kaya minadali ko ang pagtimpla kanina. Nang gabing iyon, pag-uwi ko, nasa may pinto na ang sapatos ng biyenan ko. Dumating na naman siya. Ma, nandito po pala kayo. Oh, Sofia, nasa sala ako. Nakaupo siya sa sofa at nanonood ng TV. At bukas ang drawer ng vanity table ko. Ma, binuksan niyo po ang drawer. Ha? Hinanap ko lang yung panyo. Pasensya na, wala po sa vanity table ang mapanyo. Isinara ko ang drawer habang sinusuri ang loop. Ang ekstrang 1,500 na cash na itinago ko ay wala na. Ma, may kinuha po ba kayo sa drawer? Ano? Bakit ako kukuha? Baka nailagay mo lang sa ibang lugar? Hindi po. Sigurado akong may 500,500 doon. Sakto namang pumasok si Marco. Ano na naman yan? Bakit ang ingay niyo? Mahal, nawawala yung pera sa drawer. Hay nako, heto na naman tayo. Bakit naman kukunin yan ni Mama? Baka kung saan mo ginastos at nakalimutan mo lang. Hindi, sigurado ako. Tama na. Huwag mong pagbintangang magnanakaw si Mama. Ano bang nangyayari sa'yo ngayon? Kesyo hiniram ni Mama ang gamit mo, kesyo nawawala ang pera mo, palagi ka na lang naghihinala na parang paranoid. Sigaw ni Marco. Nakaupo lang ang biyenan ko sa sofa at nakatingin sa akin. Sofia, kapag pinagdudahan ng manugang ang biyenan, masisira ang pamilya. Kung saan man napunta yang pera, kasalanan mo yan dahil hindi mo iningatan. Huwag kang manisi ang iba. Wala akong masabi. Ako pa ang naging masama. Ang biktima na naghihinalangang pagnanakaw ay naging masamang manugang na nagpaparatang sa kanyang biyenan. Gabi na nang umalis ang biyenan ko. Bago umalis, kinuha pa niya ang isang hand cream na nakapatong sa vanity table. Pumasok si Marco sa kuwarto at isinara ang pinto, habang naiwan akong mag-isa sa sala. Kinuha ko ang notebook at isinulat ang petsa ngayon. Abril 1, Lunes. Mga nawawalang gamit, cash tibules ribu-ribu, hand cream.
Oras ng pagbisita ng biyenan, 5:00 PM, 8:00 PM. Reaksyon ni Marco, paranoid, huwag mong pagdudahan si mama. Binuksan ko ang cellphone at muling tiningnan ang mga litratong kinuha ko sa sasakyan ng asawa ko, hindi 4 million. External Sales Commission, di 100,000 kada buwan. Pinalaki ko ang litrato at sinuring mabuti ang card number. Isinulat ko ito sa isang memo pad. Hindi nagsisinungaling ang mga numero. Sabi ngang tao, wala, pero sabi ngang libro mayroon. Isinara ko ang notebook at tumingin sa labas ng bintana. Mula sa bintana ng Tondo sa Quezon City, tanaw ko ang madilim na kalangitan. Ngayon, alam ko na. Naktatago ang pera ang asawa ko, at kinukuha ang biyenan ko ang magagamit ko, at ako, sa bahay na ito, ay isang tanga na nag-iisang namumuhay ng tapat, pero magbabago na iyon ngayon. Isa akong revenue officer. Ang trabaho ko ay mag-imbestiga ng mga numero, mangolekta nga ebidensya, at tuklasin, ang nga itinatago. Nang gabing iyon, nakahiga sa kama, naisip ko, kailangan kong makipagkita kay Ate Eunice sa Sabado, at kailangan kong bumuo ng isang maayos na plano. Minamalit ako ng asawa at biyenan ko. Inakala nilang ako ay isang matiisin at sunod-sunurang manugang, pero nakakamali sila. Hindi ako matiisin. Nangongolekta lang ako ng ebidensya. Hanggang sa maktukma ang lahat na numero, ilang araw pa ang lumipas. 2 hanggang 3 beses sa isang linggo kung dumalaw ang biyenan ko. Sabi niya, dinadalaw niya lang si Marco, pero sa bawat pagbisita niya, may nawawala akong gamit. Sinadya ko ng maktala. Gumawa akong isang table na naglalaman ng petsa ng pagbisita niya, mga nawawalang gamit, at tinatayang halaga nito. Talaan ng pagbisita ng biyenan at mga nawawalang gamit. Petsa oras ng pagbisita nawawalang gamit tinatayang halaga. 3/12, 6 to 7:30 PM lipstick, Lye 1,200. 3/15, 2 to 4 PM depth. Store GC, AU 1,500. 3/18, 12, 1:30 PM cash, IUI 2,000. 3/22, 10, 11 AM cosmetic sample. Set ICOM 800. 3,29, 3,5,5 PM reservang car wallet iba 5,000. 4/15 to 8 PM cash. Hand cream over 2,000. Nelia, VC Uxi, no lakaks. 30 PM malit na pouch arka VC sata. Sa trabaho ko sabi, madalas akong gumawang ganitong mga table. Kapag sinusubaybayan ang daloy ng kita ng isang taong may hinalang tax evasion, inaayos ko ang nga pumapasok at lumalabas na pra ayon sa petsa. Ganun din sa biyenan ko. Ang petsang kanyang pagbisita at ang manawawalang gamit ay eksaktong nagtutukma. Abril 5, Huwebes, oras ng tanghalian. Dumating na naman ang biyenan ko, nasa opisina ako, at si Marco naman ay naka-work from home. Pag-uwi ko, may bakas ang sapatos ang biyenan ko sa may pinto. Mahal, dumating si mama. Oh, dumating kaninang tanghali tapos umalis din. Ano raong ginawa niya? Wala naman, ipinagluto lang ako ng tanghalian. Nagluto ng sinigang bago umalis. Pumunta ako sa kusina, may natirang sinigang sa kaldero. Pagkatapos, pumunta ako sa vanity table. Ang maliit na pouch kung saan ko inilalagay ang lipstick at salamin ay nawawala. Bumuntong hininga ako at isinulat ito sa aking notebook. Pagkatapos, ipinuwesto ko ang aking cellphone sa likod ng drawer ng vanity table. Naka-on ang video recording mode. Baka wala akong makuha, pero malay natin. Nang gabing iyon, tinanong ko ang asawa ko. Mahal, pumunta ba si mama sa may vanity table? Ewan ko. Hindi ko napansin, nakafocus ako sa computer. Ah, ganon ba? May nawawala na naman kasi. Ano na naman? Yung maliit na pouch. Bumuntong hininga si Marco. Hay nako, huwag mo nang palakihin yan. Baka nakalimutan mo lang kung saan mo nilagay. Hindi. Sigurado akong nasa vanity table yun. O baka naman aksidenteng naisama ni mama sa bag niya. Puwede mo namang bawin. Hindi na to aksidente, parang sinasadya na. Tama na sabi. Huwag mong pagbintangang magnanakaw si mama. Muling sumigaw si Marco. Tumahimik na lang ako. Hindi ko siya kakampi. Ginagawa niya akong masama dahil pinagdududahan ko ang nanay niya. Nang gabing iyon, tiningnan ko ang cellphone ko. Yung itinayo ko sa likod ng vanity table. May recording. Nandun ang eksena kung saan binuksan ng biyenan ko ang drawer. Pinanood ko ang video. Binuksan niya ang drawer, hinalungkat ang laman, at kinuha ang maliit na pouch. Isinilit niya ito sa kanyang bag. Natural na natural, para bang pag-ari niya. Insave ko ang video at gumawa ng folder na may petsa. Evidence folder.
Mga litrato mula sa sasakyan ni Marco, card, bank account, talaan ngang pagbisita ang biyenan. Video ng Vanity Drawer, Abril 5. Dumarami na ang ebidensya. Sabado NG umaga, pumunta ako sa opisina ni Ate Eunice, isang maliit na law office sa Ortigas. Ate, nandito na ako. Oh, Sofia, pasok. Si Ate Eunice ay isang kalmadong tao. Hindi siya palasalita, pero laging direkta sa punto. Umupo ka. Dahan-dahan mong ikuwento sa akin ang lahat. Inilabas ko ang mga inihanda kong materyales, ang notebook, mga litrato sa cellphone, at mga video file. Ate, tingnan mo to. Isa-isang sinuri ni Ate Eunice ang nga ebidensya. Ang litratong karmula sa sasakyan asawa ko, ang bank statement, ang talaan ng pagbisita ng biyenan, at ang video sa vanity table. Sofia, seryoso to. Alam ko. May tinatagong halos 24 milyon ang asawa ko, at laging kumukuhang gamit ko ang biyenan ko, at ang asawa ko, sa biyenan ko kumakampi, hindi sa akin, tama. Binuksan ni Ate Eunice ang kanyang laptop. Sofia, iniisip mo na bang makipaghiwalay? Oo, sigurado na ako. Hindi ko na kayang makasama ang magkataong yan. Tumango si Ate Eunice. Kung ganonan, kailangan nating mahanda ng maayos. Huwag kang padalos-dalos. Kailangan pa nating mangolekta ang mas maraming ebidensya at ilagay ka sa isang posisyon na paborable sa batas. Paano? Tungkol sa pagnanakaw ang biyenan mo, maganda na may video tayo. Pero kulang pa to. Sabi mo, kinuha rin niya ang card wallet mo, di ba? Yung reserbang card wallet, may card ba sa loop? Yung debit card ko. Kung ganon, ay check mo ang transaction history ang card na yan. Kung may ebidensya na ginamit niya, mas matibay yan. Tumango ako. At tungkol naman sa tinatagong yaman ng asawa mo, kailangan pa nating halungkatin yan. Hindi sapat yung mga litrato mula sa kotse. Kailangan nating makuha ang eksaktong account number, ang buong transaction history, at ang detalye ng crypto transactions. Paano? Hindi ba siya nag-work from home at ginagamit ang computer sa bahay? Malamang may nakalogin na banking app o crypto exchange sa computer niya. Kung possible, ay capture mo yun. Sige. Huminga ng malalim si Ate Eunice at nagsalita. Sofia, ang gagawin mo ngayon ay huwag magpadala sa emosyon at mangolekta ng ebidensya. Kahit kumuha ulit ng gamit ang biyenan mo, tiisin mo. Kahit magsinungaling ang asawa mo, tiisin mo. Sa halip, itala mo lahat at kumuhang video. Okay? At hintayin mo ang tamang pagkakataon. Yung sandaling gagastos ng malaki ang biyenan mo o ilalabas ng asawa mo ang tinatago niyang yaman. Sa sandaling yun, sabay-sabay mong ilabas lahat. Ang tamang pagkakataon? Kapag dumating ang sandaling yun, tawagan mo ako, tutulungan kita. Lumabas ako ngang opisina at sumakay ng MRT. Habang nakatingin sa labas ng bintana, naisip ko, ang tamang pagkakataon, kailan kaya iyon? Pag-uwi ko, nanonood ng TV si Marco sa sala. Saan ka galing? Nakipaggita lang sa kaibigan. Hindi pa ako kumakain. Magluto ka nga. Pumunta ako sa kusina at binuksan ang ref. At bigla akong napaisip. Hindi ko ba pwedeng likayin ang tamang pagkakataon? Sa halip na maghintay, ako mismo ang gagawa. Kinuhangang biyenan ko ang card wallet ko. Sa loop nun, nandun ang debit card ko. Pero paano kung i-block ko ang card na yon at palitan ng ibang card? Isinara ko ang pintong ref at inayos ang plano sa isip ko. Gagamitin ng biyenan ko ang card wallet na akala niya ay sa akin. Pero sa loob, hindi ang card ko ang nandun, kundi ibang card. Ang emergency card ng asawa ko na tinatago niya. Akalain ngang biyenan ko na card ng manugang niya ang ginagamit niya. Pero ang transaction alert ay mapupunta sa asawa ko. Malalaman ngang asawa ko na may gumastos ng malaki gamit ang tinatago niyang card. Ano kaya ang gagawin niya? Sisigawan niya ang nanay niya. Tatanungin niya kung alam ba nito kung anong card ang ginamit. At sa pag-usap na iyon, lalabas ang katotohanan tungkol sa tinatago niyang yaman. Nagsimula akong bumuong plano. Una, kailangan kong i-block ang debit card ko. Pagkatapos, kailangan kong kunin ang premium card mula sa sasakyan ng asawa ko. Maghahanda ako ng isang card wallet na kamuhangang dati at ilalagay sa loop ang card ng asawa ko. At kapag dumating ulit ang biyenan ko, ilalagay ko ang card wallet na iyon sa drawer ng vanity table. Siguradong kukunin niya ulit iyon. Gawin na niya. At kagamitin niya ito sa department store o kung saan man. Ang transaction alert ay mapupunta sa asawa ko. At doon, sabay-sabay nasasabog ang lahat. Ang pagnanakaw ang biyenan ko, ang tinatagong yaman ng asawa ko, at ang lahat ng kasinungalingan. Habang nahahanda ang hapunan, pinino ko ang plano.
Maaring delikado, pero sigurado. Hindi na ako maghihintay ang ebidensya. Ako na ang gagawa ng ebidensya. Nang gabing iyon, binuksan ko ang banking app ko at ni-report na nawawala ang debit card ko para ma-block. Pagkatapos, nag-order ako online ng isang card wallet na kamukha ngang dati kong wallet. Sa susunod na linggo, iyon na ang magiging tamang pagkakataon. Lunes ang gabi, late nang umuwi si Marco, na kunwari akong tulog. Hinintay kong maligo siya at makatulog bago ako dahan-dahang bumangon. Pumunta ako sa may pinto at kinuha ang susi ng kotse niya. Bumaba ako sa parking lot, binuksan ang pinto ng kotse, at binuksan ang glove compartment. Nandun pa rin ang premium card. Kinuha ko ito at isinilit sa aking bulsa. Muli akong umakyat sa bahay. Humiga ako sa kama at pinakmasdan ang profile ng asawa ko. Humihilik siya habang natutulog. Ang taong ito, nagtago ang 64 milyon, nagsinungaling sa akin na wala siyang pera. Kinuha ko mula sa bulsa ang premium card. Naramdaman ko ang malamig na plastik sa aking kamay. Ang card na ito ang magbabago ng lahat. Ilang araw ang lumipas, dumating ang in-order kong card wallet. Kamuhang-kamuha itong dati kong wallet. Inilagay ko sa loop ang premium card ng asawa ko. At inilagay ko ito sa loop ng drawer ng vanity table, kung saan bahagya itong makikita. Ngayon, kailangan ko na lang mahintay. Hanggang sa dumating ang biyenan ko. At ang araw na iyon ay mas mabilis na dumating kaysa sa inaasahan ko. Nangyari ito noong gabi ng Abril 15, isang Huwebes. Gaya ng dati, umuwi ako mula sa trabaho, hinugasan ko ang baunan, naghanda ng hapunan, nanot ng TV, at nakatulog. Isang ordinaryong Huwebes ang gabi. Pero bandang 2 ng madaling araw, nagising ako sa tunog ng notification sa aking cellphone. Isang alert mula sa isang security camera app na ininstall ko sa isang lumang telepono. Motion detected. May paggalaw na na-detect sa sala. Kinuskos ko ang aking mamata at binuksan ang app. Ang lumang telepono ay may maliit na kamera at nakaset ito na magpadala ang alert kapag may motion. May nakasave na video sa app. Pinindot ko ang play button. Lumabas sa screen ang sala, at may isang taong naglalakad patungo sa vanity table. Ang biyenan ko, 6:23 PM. Iyon ang oras sa video. Nasa opisina pa ako noon. Nakatayo ang biyenan ko sa harap ng vanity table, at binuksan ang drawer. Hinalungkat niya ang loop. Kinuha niya ang lipstick. Tiningnan. Kinuha ang cream. Tiningnan. Hanggang sa makita niya ang card wallet. Ang card wallet na sinadya kong iwan, na may lamang card ng asawa ko. Binuksan ng biyenan ko ang card wallet, at isang ngiti ang kasiyahan ang sumilay sa kanyang mukha, at isinilit niya ito sa kanyang bag. Walang pag-aalinlangan, para bang pag-aari niya. Pagkatapos, naglakat siya patungo sa pinto at lumabas. Natapos ang video. Sa dilim, tiningnan ko ang screen ng cellphone. Kumabog ang dibdib ko, nakuha na ang ebidensya. Malinaw na nakuhanan ang pagbubukas ang biyenan ko sa aking drawer at pagkuha ang card wallet. Pero simula pa lang ito, ang mas mahalaga ay ang masusunod na mangyayari. Sinafe ko ang video at sinubukang matulog ulit. Pero hindi ako makatulog. Paulit-ulit na sumasagi sa isip ko. Kailan kaya niya gagamitin ang card na iyon? Saan? Kinabukasan, Biyernes ang umaga, gaya ang dati, nagbaon ako at pumasok sa opisina. Pero may isang bahagi ang isip ko na hindi mapakali. Gagamitin kaya niya ngayon, o sa susunod na linggo. Sa oras ng tanghalian, tiningnan ko ang cellphone ko, pero wala pa ring tawag o text. Wala ring mensahe mula sa asawa ko. Hindi pa, naisip ko, hindi pa niya ginagamit. Nang gabing iyon, wala pa ring nangyari. Tahimik din ang buong weekend. At dumating ang Lunes, Abril 18, sa oras ng tanghalian, tinawagan ko si Ate Eunice. Ate, si Sofia to. Oh, Sofia, anong nangyari? Ginawa ko na yung pagpapalit ng card wallet. Ano, mukhang kukunin na naman ng biyenan ko yung card wallet ko. Kaya pinalitan ko ng wallet na may lamang emergency card ng asawa ko. Narinig ko ang buntong hininga sa kabilang linya. Sofia, delikado iyan. Alam ko. Pero kung hindi ko to gagawin, wala akong paraan para patunayan ang tinatagong yaman ng asawa ko. Kapag ginamit ng biyenan mo ang card na yan, mapupunta sa asawa mo ang text alert. Oh, yun ang layunin ko. Kapag sinita niya ang nanay niya, lalabas sa usapan nila ang tungkol sa tinatagong yaman. Talagang tagabir ka nga, ang paraan mong pagkuha ng ebidensya, parang nag-audit. Oh, matagal ko nang ginagawa to, mag-ingat ka. Baka mahalata nga asawa mo na sinadya mo yan. Sige, ate.
Ibinaba ko ang tawag at binuksan ang baunan. Sinangag na may itlog ang dala ko ngayon, pero wala akong gana. Hindi ako mapakali. Nang hapon na iyon, bandang 3:00 PM, tumunog ang cellphone ko, isang hindi kilalang numero. Hello, ma'am, BDO po ito. Tumatawag po kami para i-verify ang nireport ninyong nawawalang debit card. Ah, opo. May mga recent transaction po ba kayo sa card na yan? Wala po. Kung ganun po, nablock na po ng mayos. Salamat po. Ibinaba ko ang tawag at napaisip, nablock na ang card ko. Ang nasa loop ngang card wallet na kinuha ngang biyanan ko ay ang card na lang ang asawa ko. Sa sandaling gamitin niya iyon, mapupunta ang text alert sa asawa ko. Kailan kaya? Bukas. Sa makalawa, lumipas ang Martes at Miyerkules. Walang nangyari. Baka hindi niya ginagamit, baka kinuha lang niya ang card wallet pero hindi ginagamit ang card. Huwebes ang umaga, pumasok ako sa opisina. Habang abala sa trabaho, dumating ang oras ang tanghalian. At doon na nangyari. Tumunog ang cellphone ko, tumatawag ang asawa ko. Hello, hoy, nasaan ka ngayon? Nanginginig ang boses ang asawa ko. Galit, pero halatang natataranta. Nasa opisina. Bakit? Lumabas kang opisina. Ngayon din. Anong nangyayari? Hindi ko pwedeng sabihin sa telepono. Lumabas ka na. Ibinaba ang tawag. Ibinaba ko ang cellphone at huminga ng malalim. Nagsimula na. Sa wakas, nagsimula na. Lumapit ako sa aming team lead. Sir, may emergency lang po. Pwede po ba akong mag-half day? Anong problema? Family matter po. Sige, umalis ka na. Kinuha ko ang aking bag at lumabas ng opisina. Sumakay ako ng RT Pawi. Habang nasa biyahe, palagi kong tinitingnan ang cellphone ko. May text message mula sa asawa ko. Anong ginawa ni mama? Kumastos siya nye ejay chuzale? 0 sa card ko. Ejay chuzale? 0. Ganun kalaki ang ginastos ng biyanan ko. Binasa ko ang text at hindi nag-reply. Sa halip, binuksan ko ang voice recorder app. Kailangan kong i-record lahat ng sasabihin ng asawa ko pagdating ko sa bahay. Pagdating ko sa bahay, bukas ang pinto. Rinig ko ang boses nga, asawa ko mula sa loop. Ma, alam niyo ba kung anong card yun? Emergency phone ko yun. Rinig ko rin ang boses ng biyanan ko. Ano? Emergency fund? Hindi ba card yun ni Sofia? Siyempre hindi. Card ko yun na tinatago. Bakit naman nasa drawer ni Sofia yun? Paano ko malalaman? At bakit mo naman pinakikialaman ang drawer ng iba? Drawer ng iba? Drawer yun nga manugang ko. Hindi ngang iba. Tumayo ako sa may pinto at sinimulan ang pag-record. Dahan-dahan akong pumasok. Sa sala, makaharap ang asawa at biyanan ko. May hawak na maraming shopping bag ang biyanan ko. At ang asawa ko naman ay hawak ang cellphone at tinitignan ang transaction alert. Hoy Sofia, ano to? Bakit nasa vanity table mo ang card ko? Anong sinasabi mo? Akala ko card wallet ko ang ginamit ni mama. Emergency fund ko yun. Kumastos siya gain de 350,000. Tumingin ako sa biyanan ko. Ma, binuksan niyo po ang drawer ko? Kinuha niyo po ang card wallet ko. Tama po ba? Kasi, akala ko sa akin yun. Kung sa inyo po, bakit niyo kinuha? Ano naman kung gumamit ang manugang ng meat ng biyanan? Sumigaw ang asawa ko. Hindi yan ang importante ngayon. Gumastos siya ng 350,000 sa card ko, luxury bag, health supplements, alahas. Anong kalokohan to? Bakit ka naman kasi nagtatago ng emergency fund? Sinasabi mo sa manugang mo na wala kang pera. Pera ko yun. Pera ko. Mag-asawa kayo. Anong pera ko? Pera mo. Pinanot ko lang silang mag-awi. Sinisisingang asawa ko ang nanay niya, at sinisisi naman ng nanay niya ang asawa ko, at sa proseso, lumabas lahat ng katotohanan. Ma, yung card na yun, doon ko nilalagay, yung kinita ko, sa crypto at yung mga komisyon ko. Halos 18 milyon ang laman nun. 18 milyon. Ibig sabihin, noong naghihirap si Sofia sa pag-isip kung paano babayaran yung upa, may 84 milyon ka. Emergency fund ko ngayon. Emergency fund? Nagbabaon ang asawa mo araw-araw. Tapos may emergency fund ka. Pati ang biyanan ko ay mukhang nagulat. Sa katotohanan ganun kalaking pera ang itinatago ng anak niya. Dahan-dahan akong nagtanong. Mahal, may 18 milyon ka pala. Hindi. Galing yun sa crypto at komisyon. Nung sinabi mong gamitin ko ang savings ko para sa ali 500,000 na upa, may ali 4 milyon ka na pala. Hindi makasagot ang asawa ko. Tumingin ako sa biyanan ko. Ma, ilang beses niyo na po bang binuksan ang drawer ko? Yung lipstick, getche, cash, pouch, card wallet, lahat po yan kinuha niyo, di ba?
Hindi, hiniram ko lang yun. Kung hiniram nyo, bakit hindi nyo binalik? At hindi po kayo nakpaalam. Hindi makasagot ang biyenan ko. Kinuha ko mula sa bagang cellphone ko at binuksan ko ang security camera app. Ma, tingnan nyo po to. Lumabas sa screen ang video nung April 15. Ang eksena kung saan binubuksan ng biyenan ko ang drawer at kinukuha ang cart wallet. Namutla ang mukha ng biyenan ko. Ano to? Security camera po yan. May motion detection feature. Lahat ng pagbubukas nyo sa drawer ko, nakuhanan, Sofia, at ito pa po. Kinuha ko ang notebook. Ang table na naglalaman ng petsangang pagbisita niya at mangga na wawalang gamit. Ang petsangang pagbisita niyo at ang petsangang pagkawalan ng manggamit ko, eksaktong nagtutugma. Hindi po ito nakataon lang. Sumingit ang asawa ko, tama na yan. Anong ginagawa mo kay mama? Wala kang karapatang magsalita. Nagtago kang ng 4 milyon at nagsinungaling ka sa akin. Sabi mo, wala kang komisyon. May bank statement sa glove compartment ng kotse mo, di ba? Nakita ko, alakan 100,000 kada buwan. Nanigas ang muhangang asawa ko. Pinakialaman mo ang kotse ko? Oo, pinakialaman ko, at kinuhanan kong litrato. Lahat ng card at account details. Baliw ka na. Hindi ako baliw. Isang revenue officer lang na nangongolekta ng ebidensya. Binuksan ko ang photo gallery ng cellphone ko at ipinakita sa kanya. Ang litrato ng card mula sa glove compartment ng kotse niya, ang bank statement. Lahat. Lahat to, ipinasa ko na sa abogado ko. At yung usapan natin ngayon, nakarecord din. Ano? Oo, yung sinabi mong may tinatago kang 4 milyon. Yung inamin ng biyenan kong ginagamit niya ang gamit ng manugang niya. Lahat yan, nakarecord. Natulala ang asawa ko, pati ang biyenan ko, parang estatwa na lang. Isinukbit ko ang aking bag at nagsalita. Hindi na ako titira dito. Makikipag-ugnayan na lang sa inyo ang abogado ko. Hoy Sofia, saan ka pupunta? Magfa-file akong legal separation. Hihingi ako ngatian sa ari-arian at danyos. Hatian sa ari-arian? Anong sinasabi mo? Yung antahi 4 milyon na tinago mo, kalahati noon, akin. Conjugal property yun. Binuksan ko ang pinto at lumabas. Sa likod ko, sumisigaw ang asawa ko, pero hindi na ako lumingon. Habang pababa akong hagdan, unang beses kong naramdaman na nakakahinga ako ng maluwag. 4 na taon akong nagbaon, nagtiis sa biyenan ko, at nakinig sa kasinungalingan ng asawa ko. Pero ngayon, tapos na. Hindi nagsisinungaling ang mga numero. Ang ijadort milyon ay ijadort milyon. At ang ijayu 350, 0 na charge. Ay ijayu 350, 0 na charge. At lahat na numerong iyon, itinala ko. Sumakay ako MRT papunta sa opisina ni Ate Eunice. Puno ang bag ko nga ebidensya. Mga video, litrato, recording, at mga talaan. Ang audit ng isang revenue officer ina si Sofia Reyes ay naging matagumpay. Ngayon, ang natitira na lang ay ang settlement. Nang gabing iyon, nakaupo ako sa opisina ni Ate Eunice. Ate, sumabog na lahat, nakita mo ba? Pinadala ko yung recording. Oo, narinig ko. Perpekto. Mismong asawa mo ang nagsabing may antiga 4 milyon siyang emergency fund, at inamin din ng biyenan mo na ginagamit niya ang gamit mo. Binuksan ni Ate Eunice ang kanyang laptop. Sofia, ngayon na ang simula ngang totoong laban. Huwag kang magpapadala sa emosyon. Alam ko, mabuti nang huwag ka munang umuwi ngayong gabi. Galit ang asawa mo. Inaasahan ko na yan. Pansamantala, magstay ka muna sa motel o sa bahay ng kaibigan. At sa lalong madaling panahon, magfa-file tayo ng legal separation. Sige. Kinuha ni Ate Eunice ang mga dokumento. Para sa hatian ng ari-arian, kailangan nating malaman ang eksaktong halaga ng yaman ng asawa mo. Ang hawak pa lang natin ay, yung nga litrato mula sa glove compartment at yung recording ngayon. Kailangan natin ang buwang, account number, balance, at crypto transaction history. Paano natin makukuha yun? May access ka ba sa computer niya? Yung nasa bahay, mukhang hindi na. Siguradong may password yun. Kung ganon, kailangan nating humanap ng ibang paraan. May kilala ka ba sa opisina niya? Hindi ako sigurado. Baka may nakakalam sa daloy ng external sales commission niya. Tulad ng contact person sa client. Napezip ako. May isang taong nababanggit minsan ang asawa ko. Isang Mr. Play Cruz, contact person sa isang pharmaceutical company. May isa. Pero, may contact number ka ba? Nasa bahay siguro ang business card niya. Kung posible, kontakin mo siya. Huwag mong direktang hihingin ang impormasyon. Itanong mo ng palihim,
Na parang gusto mo lang malaman kung natatanggap ba ng maayos ang asawa mo ang komisyon. Tumango ako. Nang gabing iyon, sa isang maliit na motel ako natulog. Pagkatapos maligo, humiga ako at tumitik sa kisame. Kakaiba. Iniwan ko ang bahay na tinitirhan ko sa loob ng 4 na taon, pero wala akong pagsisisi. Sa halip, gumaan ang pakiramdam ko. Kinabukasan, Biyernes ng umaga, may text message mula sa asawa ko. Umuwi ka. Mag-usap tayo. Hindi ako nag-reply. Sa halip, tinawagan ko si Ate Eunice. Ate, pinapawi ako ng asawa ko. Huwag mong pansinin. Kung makikita kayo ngayon, baka pilitin ka lang niyang makipag-ayos o takutin. Mag-file muna tayo ng kaso at sa korte na kayo makita. Sige. Pumasok ako sa opisina. Tinanong ako ng team lead ko. Sofia, nag-half day ka kahapon. Okay ka na ba? Opo, okay na po. Pasensya na po. May problema ba? Family matter lang po. Sige. Kung nahihirapan ka, sabihin mo lang. Sa oras ng tanghalian, mag-isa akong kumain sa pantry. Hindi ako nagbaon. Unang beses sa loob ng 4 na taon. Habang tinitingnan ko ang pagkain sa plato, napaisip ako, hindi ko na kailangang magtipid sa tanghalian, di ba? Hindi ko na rin kailangang mag-alala sa upa. Habang kumakain, hinanap ko sa aking phone book ang contact number. May ilang business cards dun, at nakita ko ang card ni Mr. Cruz. Jose Cruz, Manager, Pharma Solutions Incorporated. Nag-text ako. Good afternoon, Mr. Cruz. Ako po si Sofia, asawa ni Marco Torres. Pwede po ba kayong makausap sandali? Makalipas ang 10 minuto, nag-reply siya. Yes, ma'am. Pwede po. Tawagan niyo na lang po ako. Lumabas ako ng pantry, umupo sa isang bench sa labas, at tumawag. Hello, Mr. Cruz. Si Sofia po ito. Ah, opo, ma'am. Ano po yun? Gusto ko lang po sanang malaman kung may natatanggap po bang komisyon ang asawa ko mula sa kumpanya ninyo. Sales commission po o anuman. Ah, komisyon po. Yung external sales commission po ba ang tinutukoy ninyo? Opo, yun nga po. Opo, natatanggap po ni Sir Marco. Maalaban 100,000 po kada buwan. Ah, alam niyo po ba kung saan ito idinedeposito? Naku, ma'am, hindi ko po alam yun. Ma'am, may problema po ba? Saklit akong nakalinlangan. At nagsabi ako ng totoo. Actually po, naghahanda po ako para sa legal separation. Nagtago po kasi ng pera ang asawa ko. Ah, ma'am, alam niyo po ba kung saang hiwalay na account niya natatanggap yun? Naku, ma'am, mahirap pong sabihin yun ng direkta. Opo, naiintindihan ko. Mahirap po para sa inyo. May paraan po ba para malaman ko? Saglit na natahimik si Mr. Cruz bago nagsalita. Ma'am, hindi ko po pwedeng ibigay ng direkta ang mga dokumento. Baka magka-problema po ang kumpanya. Pero kung magre-request po kayo sa bangko para sa account tracing, lalabas po yun. Lahat po ng external commission ay may record. Sa bangko po magre-request? Opo, sa pamamagitan po ng abogado ninyo. Pwede pong magutos ang korte na ilabas ang bank records. Ah, salamat po. At ma'am, isa pa po. Narinig ko pong nagyabang si Sir Marco na kumita siya ni malaki sa crypto last year. Mga ilayadort milyon yata. Ilayadort milyon po. Ah, ganon na nga po yata. Sabi niya, itinago niya raw yun sa kung saan. Salamat po, Mr. Cruz. Ibinaba ko ang tawag at nag-text kay Ate Eunice. Ate, kumpirmado na yung external commission at crypto gains. Pwede raw mag-request ng account tracing sa pamamagitan ng court order. Good. Isasabay natin yan sa PEC file ng kaso. Nang hapong iyon, muli akong pumunta sa opisina ni Ate Eunice. Naghahanda na siya nga dokumento. Sofia, sa Lunes, pupunta tayo sa family court para mag-file ng petition for legal separation. At isasabay natin ang claim for partition of property at damages. Damages? Siyempre, nagtago ngang yaman ang asawa mo at hinayaan ang pagnanakaw ng biyenan mo. Pwedeng-pwede kang humingi ng danyos. Inayos ni Ate Eunice ang mga file. Sapat na ang ebidensya. Yung video, card transaction history, call recording, mga litrato mula sa sasakyan, talaan ng pagbisita. Sa ganito, magiging paborable sa atin ang kaso. Paano ang biyenan ko? Sa ngayon, sa asawa mo muna tayo magfo-focus. Ang pagnanakaong biyenan mo, pwede nating ihabla ng hiwalay, o pwede nating ipasagot sa asawa mo. Sige, ate. Sofia, handa ka na ba? Opo. Maaring subukan kaniyang kausapin o takutin. Huwag kang magpapadala. Hindi na po. 4 na taon akong nagbaon. Samantalang siya, nakaipon ng 4 milyon. Ngumiti si Ate Eunice. Good. Huwag mong kalimutan yan. Sa buong weekend,
Sa motel ako nanatili. Nagbasa akong libro at inayos ang aking isip. Ilang beses tumawag ang asawa ko, pero hindi ko sinagot. Nag-text din siya. Sofia, umuwi ka na. Mag-usap tayo, kasalanan ko. Sorry. Nakausap ko na rin si mama. Magsimula tayo ulit. Hindi ako nag-reply. Sa halip, ipinasa ko ito kay Ate Eunice. Ate, sinusubukan niya akong suyuin. Huwag mong pansinin. Sabihin mo lang na humarap siya sa korte. Lunes ng umaga, pumunta ako sa family court, kasama ko si Ate Eunice para mag-file ng petition. Petition for legal separation. Petitioner, Sofia Reyes. Respondent, Marco Torres. Reliefs prayed for, legal separation, partition of property, damages. Sinuringang court staff ang nga dokumento. Para po sa partition of property, kailangan po ang listahan ng ari-arian ng respondent. May mga tinatagong ari-arian po. Kaya nagre-request kami ng court order para sa account tracing. Sige po. Ipo-proseso po yan sa pagdinig. Pagkatapos mag-file, lumabas ako ng korte. Nagsimula na. Kapag naset na ang petsa ng pagdinig, magkikita kami ng asawa ko sa korte. Nang gabing iyon, nahanap ako ng bed space malapit sa Ortigas. Isang maliit na kwarto na nakakahalaga ng 55,000 kada buwan. Isang kama, isang mesa. Yun lang. Habang inaayos ko ang gamit, tumingin ako sa labas ng bintana. Mas maliit kaysa sa Tondo sa Quezon City, pero mas maluwag ang pakiramdam ko. Kinuha ko mula sa bag ang baunan. Ang baunan na araw-araw kong ginamit sa loob ng 4 na taon. Hindi ko na kailangang gamitin to. Itatapon ko na sana sa basurahan, pero huminto ako. Itatabi ko na lang. Ito ang nagpapatunay ang aking 4 na taon. Humiga ako sa kama at tumitik sa kisame. Hindi nagsisinungaling ang nga numero. Ang 4 milyon ay 4 milyon, at ang 4 na taon ay 4 na taon. At papatunayan ko ang nga numerong iyon. Sa korte, itinakda ang petsa ng pagdinig. Mayo 10, Martes, 2 ng hapon. Sa loob ng 3 linggo, sa bed space ako nanirahan. Masikip, pero tahimik. Walang nakbubukas na traver ko, at walang nagsisinunghaling. Sa opisina, nagtrabaho ako gaya ng dati. Nag-review ng tax documents, nag-asikaso ng mga taxpayer, at kumain sa pantry. Hindi na ako nagbaon, hindi ko na kailangan Patuloy na nagte-text ang asawa ko. Sofia, i-cancel mo na yung kaso. Mag-usap na lang tayo ulit. Nagsisisi na rin si mama. Ibabalik daw niya lahat ng kinuha niya. Ibibigay ko sayo ang kalahatingan 4 milyon. Huwag lang tayong mahiwalay. Hindi ako nag-reply. Sabi ni Ate Eunice, huwag akong gagawa ang anumang kasunduan bago ang pagdinig. Tumawag din ang biyenan ko. Hindi ko sinagot. Nag-text siya. Sofia, kasalanan ko. Patawarin mo ako sa pagkuha ko ngamit mo. Patawarin mo na ako. Huli na po ang lahat. Sana noong kinuha niyo ang lipstick, nagsorry na kayo. Sana noong kinuha niyo ang 50,500, isinauli niyo na. Ang pagamit niyo sa card para gumastos nega 350,000, ay hindi na mapapatawad. Mayo 9, Lunes. Nakipagkita ako kay Ate Eunice. Handa ka na ba para bukas? Opo. Kinakabahan ka ba? Hindi. Sa totoo lang, gumaan ang pakiramdam ko. Kinuha ni Ate Eunice ang isang file ng dokumento. Lahat ng ebidensya at papeles, nandito na. Yung video, nasa USB. Yung recording, nasubmit na sa korte. At lumabas na rin ang resulta ng account tracing ng asawa mo. Lumabas na. May 3 pa siyang account. Isa para sa external commission. Isa para sa crypto trading, at isa para sa emergency fund. Ang kabuuan, di 4,247,000. Nang marinig ko ang numero, napanggiti ako. Hindi lang di 4 million, di 4,247,000. Eksaktong numero. Sa loob ng 4 na taon, nakaipon ako ng 54,700, pero siya, nakaipon ng 544,700. Habang tinatago niya yun. Lalabas ba ang numerong yan bukas sa pagdinig? Siyempre. Kumpirmado yan ng court order, kaya hindi niya pwedeng itanggi. Inayos ni Ate Eunice ang ma-file. Hindi natin alam kung anong sasabihin ng asawa mo bukas. Baka sabihin niyang siya ang kumita noon at wala kang karapatan. Ganonon. Hindi ba't conjugal property yun? Tama. Ang ari-ariang naipundar habang kasal ay conjugal property. Kahit kanino pa nakapangalan. Kaya kalahati niyan. Sayo. Kalahati ang sa akin. Ayon sa batas, pero dahil pagdinig ito, baka may negosasyon. Baka sabihin ng asawa mo na hindi niya ibibigay ang buo,
kundi isang bahagi lang. Gusto kong makuha ang kalahati. Kimbal 123,600,500. Sige, kayang-kaya mong makuha yan. Kinabukasan Mayo 10 Martes. Nakaitim na business suit akong pumunta sa family court. Nasa tabi ko si Ate Eunice. Pagdating namin sa harap ng hearing room, nandun na ang asawa ko. Mag-isa lang siya, hindi kasama ang biyenan niya. Sofia, kailangan pa ba nating umabot sa ganito? Hindi ako sumagot. Sa halip, si Ate Eunice ang nagsalita. Sa loob na po tayo mag-usap. Bumukas ang pintong hearing room. May dalawang mediator na nakaupo. Maupo po kayo, Ms. Sofia Reyes, Mr. Marco Torres. Tama po ba? Opo, umupo kami sa aming mga puwesto. Ako sa tabi ni Ate Eunice, at ang asawa ko sa tapat ko. Binuklat ng mediator ang na dokumento. Si Ms. Sofia Reyes po ay nakfile ng petition for legal separation, at kasama na rin po ang hatian sa ari-arian at danyos. Mr. Torres, payag po ba kayo sa legal separation? Hindi po. Ayoko pong makipag-iwalay. Kung ganon po, gusto nyo pong makipag-ayos? Opo. May mahindi lang po naintindihan ang asawa ko na gusto kong linawin. Tumingin sa akin ang mediator. Ms. Reyes, ano po ang sa inyo? Gusto ko pong makipag-iwalay. Nagtago po ng yaman ang asawa ko at hinayaan ang pagnanakaw ng biyenan ko sa magamit ko. Hindi ko na po kayang makasama siya. Nabanggit niyo pong pagtataho na yaman. Puwede niyo po bang ipaliwanag? Kinuha ni Ate Eunice ang makadokumento. May 3 account po sa panggalan ng respondent na may kabuang ali 4,247,000. Isang account para sa External Sales Commission, isa para sa crypto trading, at isa para sa emergency fund. Ngunit noong kinailangan ng mag-asawa ng pera para sa upa, sinabi ngang respondent na wala siyang pera at ipinasa ang responsibilidad sa kanyang asawa. Tumingin ang mediator sa asawa ko. Mr. Torres, totoo po ba ito? Para ko po yun. Naipundar po ba habang kasal kayo? Opo, kung ganon po, conjugal property yan. Bakit po ninyo itinago sa inyong asawa? Emergency fund ko po yun. Kung emergency fund po, dapat ay ipinaalam nyo sa inyong asawa. Lalo na't nakakaproblema kayo sa para sa upa. Hindi makasagot ang asawa ko. Muling nagtanong ang mediator. At tungkol naman po sa sinasabing kinuhang biyenan ninyo ang gamit ni Ms. Reyes, ano po yun? Kinuha ni Ate Eunice ang USB. Ito po ang video mula sa security camera. Nakuhanan po ang biyenan ng respondent na binubuksan ang drawer ni Ms. Reyes at kinukuha ang cat wallet. Pinanut ng mediator ang video. Lumabas sa screen ang eksena kung saan kinukuha ng biyenan ko ang cat wallet. Panyanakaw po ito. Opo. At ginamit po ang cat wallet na yan para gumastos ng at 350,000. At 350,000? Opo. Sa isang department store sa Makati. Bumili po ng luxury bag, health supplements, at alahas. Narito po ang transaction history. Ipinasa ni Ate Eunice ang kopya ng card transactions. Tumingin ang mediator sa asawa ko. Mr. Torres, alam nyo po ba ang tungkol dito? Opo. Kung alam nyo po, bakit hindi nyo binayaran ang danyos? Kasi po. At itong 1,350,000 na charge. Sa card nyo po ba ito, Mr. Torres? Opo. Bumuntong hininga ang mediator. Para malinaw, Mr. Torres, nagtago po kayo ng mayigit 4 milyon na yaman, at ang nanay niyo ay nagnakaw ng gamit ng asawa ninyo at gumastos na niyo at 350,000. Tama po ba, Mr. Torres? Sa ganitong sitwasyon, hindi ko po maintindihan kung bakit gusto niyong makipag-ayos. Yumuko ang asawa ko. Tumingin sa akin ang mediator. Ms. Reyes, paano po ang gusto ninyo sa hatian ng ari-arian? Hinihingi ko po ang kalahati ng 4,447,000 na 8,223,500. At humihingi rin po ako ng 50,500,000 bilang danyos. Ano po ang dahilan ng danyos? Pagtatago ng yaman, pagpayag sa pagnanakaw ng biyenan, at mental anguish. Tumingin ang mediator sa asawa ko. Mr. Torres, ano po ang masasabi ninyo sa hiling ni Ms. Reyes? Masyado po yatang malaki. Ako po ang kumita ng perang yun. Ang ari-ariang naipundar habang kasal, kahit sino pa ang kumita, ay conjugal property. Ayon sa batas, kalahati po niyan ay para sa inyong asawa. Kung ganon po, handa kayong makipagnegosasyon, pero hindi ang buong kalahati. Opo, maga 1,5 milyon po. Sumingit si Ate Eunice. Hinihiling po namin ang halagang nakasad sa aming petisyon. Atawan 2,123,500 at ali 500,000 na danyos. Kabuang alagang milyon,
623,500. Masyadong malaki yan, Mr. Torres. Ang pahlilihim ang yaman sa inyong asawa ay malinaw na pagkakamali. Kasama pa ang kaso ang pagnanakaw ang inyong ina, mas malaki pa ang maaring maging problema. Puwede po itong mauwi sa kasong kriminal, namutla ang mukha ng asawa ko. Nagsalita ang mediator. Mr. Torres, maging praktikal po kayo. Kung hindi kayo magkakasundo dito, abot ito sa korte. Mas malaki ang gasto sa abogado at mas matagal ang proseso. At kung aabot sa korte, mas favorable po ang kaso para kay Mrs. Reyes. Mas makakabuti po sa inyong dalawa kung dito na natin ayusin. Nag-isip ng matagal ang asawa ko bago nagsalita. Sige po, 82 milyon. At 8,250,000 na danyos. Umiling si Ate Eunice. Hindi po. Maninindigan po kami sa aming hiling. Kung ganoon sa gitna, awu 2.2 million at awu 350,000 na danyos. Awu 2,623,500 o sa korte na tayo magkita. Sumingit ang mediator. Miss Reyes, baka po pwede kayong magbigay ng kaunti. Ang pagdinig po ay para sa kompromiso. Tumingin ako kay Ate Eunice. Tumango siya. Hanggang 5,205 milyon po. Partition of property na lahat 2 milyon at 300,000 na danyos. Tumingin ang mediator sa asawa ko. Mr. Torres, sa tingin ko po, makatwiran na yan. Naisip ng matagal ang asawa ko bago tumango. Sige po. Kung gano'n nagkasundo na po tayo. Si Mr. Torres ay magbabayad kay Miss Reyes ng $2.5 milyon at payag na po kayo sa legal separation. Tama po ba? Opo. Naksulat ang mediator. Zam nga dokumento. Pumirma kami pareho. Salamat po. Makalipas ang 2 linggo, lalabas na po ang desisyon. Tatawagan po namin kayo. Paglabas namin ng hearing room, tinawag ako ang asawa ko. Sofia, ganito na lang ba talaga tayo magtatapos? Sorry. Kasalanan ko. Huli na para sa sorry. 4 na taon mo akong niloko. At isasampa ko pa rin ang kasong pagnanakaw laban sa nanay mo. Huwag mo na akong tatawagan. Tumalikot ako at lumabas ng korte. Nasa tabi ko si Ate Eunice. Magaling. Sofia. Anong gagawin mo sa 3,5 milyon? Magbabayad akong upa. At yung matitira, gagamitin ko para mahanap ng maliit na tsondo. Para sa akin lang. Mag-isa? Gusto ko nang manirahan sa isang bahay kung saan walang nagbubukas ng drawer ko at walang nagsisinungaling. Paglabas namin ng korte, nakakasilaw ang sikat ng araw. Tumingala ako sa langit. Walang ulap, hindi nagsisinungaling ang nga numero. 247, 0,2 milyon, 4 na taon. Lahat yan, eksaktong numero. At ngayon, nabawi ko na ang mga numerong iyon. Tapos na ang settlement. Lumipas ang 2 linggo pagkatapos ng pagdinig. Lumabas ang desisyon ng korte at idineposito ng asawa ko ang 32.5 milyon sa aking bank account. Isang bagsakan. Walang hulugan. Nang lumabas ang notification ng deposito sa cellphone ko, saglit akong natulala. Deposit, Marco Torres, dia 2, 500, 000, 0. Ay erahay 2.5 milyon. Eksaktong 7 ang 0. Binuksan ko ang banking app at tiningnan ang balanse. Balance, 2,824,700.00. Ang 5,324,700 na naipon ko at ang 52.5 milyon na natanggap ko mula sa asawa ko. Kabuwang 5,824,700. Nun, ang paunang bayad namin sa tsondo ay 51 milyon. Tik. Kanan, 500,000 kami nun asawa ko. Pero ngayon, sa bank account ko, mayroon akong mahigit 5,202,008 milyon. Naipon ko sa sarili kong paraan. Binuksan ko ang isang property app. Naghanap ako ng kondo malapit sa Ortigas. Studio unit for rent. 5-minute walk from Ortigas Center. Rent, 20,000, month. May isang unit na sakto para sa akin. Maliit, pero malinis. Isang kwarto, isang banyo, isang maliit na kusina. Yun lang. Pero bahay ko ito. Isang bahay kung saan walang nagbubukas ang drawer ko at walang nagsisinungaling. Kinabukasan, pumunta ako sa real estate agent. Gusto ko pong makita yung unit na to. Sige po, ma'am. Kailan po ninyo gustong tingnan? Pwede po ba ngayon? Opo. Tatawagan ko po yung may-ari. Makalipas ang 1 oras, nasa harap na akong Chondo Building. 5 palapak ito, at nasa 3 palapak ang titirhan ko. Pagbukas ng pinto, pumasok ang sikat ng araw. Maliit ang bintana, pero dahil nakaharap sa timog, mainit-init.
Ano po ma'am? Nagustuhan niyo po ba? Opo, gusto ko na pong kunin. Talaga po? Hindi na po kayo mag-iisip. Hindi na po. Gusto ko na tong unit na to. Nangingini ang kamay ko habang pumipirma sa kontrata. Dahil sa tuwa. Hindi sa takot. Lassie, Sofia Reyes. Pangalan ko lang ang nakasulat. Wala ang pangalan ng asawa ko. Wala rin ang pangalan ng biyenan ko. Pangalan ko lang. Rent, 120,000 month. 1 year advance, 2 months deposit. Okay na po ba ma'am? Opo. Kung ganun po, pirmahan niyo na po. Sa sandaling pumirma ako, unang beses kong naramdaman na may sarili na akong bahay. Makalipas ang 1 linggo, lumipat ako. Kaunti lang ang gamit ko. Ilang damit na binili ko noong nasa bedspace pa ako, ilang libro, at ang baunan. Itatapon ko na sana ang baunan, pero dinala ko pa rin. Ito ang nagpapatunay ng aking 4 na taon. Habang inaayos ko ang gamit sa bago kong bahay, tumingin ako sa labas ng bintana. Tanaw ko ang nagusali malapit sa Ortigas. Hindi sila lumatulad ng Tondo sa Quezon City. At ito, espasyo ko, bumili ako ng malit na vanity table na may 2 drawer. Inilagay ko sa loob ang lipstick, cream, at maliit na pouch. Walang kukuha nito. Bahay ko to. Nang gabing iyon, unang beses akong nagluto sa sarili kong bahay. 1 pirasong itlog na maalat, adobong kangkong, at atsara. Pareho lang baong ko dati, pero kakaiba. Parehong ulam, pero iba ang lasa. Mas masarap. Bakit kaya? Alam ko na. Dahil ginawa ko ito dahil gusto kong kainin. Hindi dahil may nagutos. Habang kumakain, nag-text ako kay Ate Eunice. Ate, tapos na akong lumipat. Bisita ka sa bahay. Congrats. Pupunta ako sa weekend. Anong gusto mong housewarming gift? Wala. Ikaw lang. Sapat na. Sa weekend, dumating si Ate Eunice. May dala siyang halaman. Sofia, ang ganda ang bahay mo. Salamat, ate. Maliit, pero cozy. Ganitong bahay ang maganda. Tiningnan ni Ate Eunice ang paligid. May balita ka ba sa asawa mo? Wala. Mula noong natapos yung pagdinig, hindi na siya nagparamdam. Mas mabuti yan. Malinis ang pagtatapos. Ang biyenan ko, wala ring balita. Dahil hindi mo na itinuloy ang gakazo, siguro na nahimik na lang. Humigo-pinigapi si Ate Eunice. Sofia, ang galing mo. 4 na taon kang nakbaon, nangolekta ang ebidensya, at hindi sumuko hanggang sa huli. Nagawa ko yun dahil tinulungan mo ako. Ate, hindi. Ginawa mo yun. Nakpayo lang ako. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ate, ano nang gagawin ko ngayon? Anong gagawin? Mabuhay ka. Sa sarili mong bahay. Gawin mo ang gusto mo. Yun lang. Nang gabing iyon, pagkaalis ni Ate Eunice, mag-isa akong nakaupo sa bahay. Tahimik. Walang tunog ng susi sa pinto. Walang boses ng biyenan. Ang pahinga ko lang ang naririnig ko. Binuksan ko ang drawer ng vanity table. Ang lipstick, cream, pouch, lahat ay nasa dati nilang pwesto. Walang kumuha. Binuksan ko ang bank account ko. Akama, 2002,824,700. Ang numero ay nandun pa rin. Walang gumalaw. Kinuha ko ang notebook. Ang notebook na pinaksulatan ko sa loob ng 4 na taon. Nakasulat doon ang talaan ng pagbisita ng biyenan ko at mga nawawalang gamit. Mula Marso 12 hanggang Abril 18, detalyado ang mga nawawalang gamit at halaga. Isinara ko ang notebook at inilagay sa bookshelf. Hindi ko na kailangang magsulat pa. Tapos na. Humiga ako sa kama at tumitik sa kisame. Iba ang itsura nito sa kisame ng Tondo sa Quezon City. Mas malinis, walang amak. At wala ang asawa ko sa tabi ko. Walang humihilik. Walang nagsasabing maghain ka ngang pagkain. Tahimik. Pero kakaiba. Hindi ako nalulungkot. Sa halip, payapa ang pakiramdam ko. Ipinikit ko ang aking mga mata. Hindi nagsisinungaling ang mga numero. Nakaipon ako ang enakomi 324,700 alop ngang 4 na taon. At nakatanggap ako ang 42.5 milyon mula sa asawa ko. At ngayon, natutulog ako sa sarili kong bahay. Lahat ng numero ay naktukma. Kinabukasan, Lunes, pumasok ako sa trabaho gaya ang dati. Sa Bir sa Quezon City, tinanong akong teamlead ko, Sofia, lumipat ka na raw. Kamusta ang bahay? Okay po, sir. Maganda po. Kamusta ang mag-isa? Mas comfortable po. Mabuti naman. Kung may problema, sabihin mo lang. Salamat po. Sa oras ng tanghalian, pumunta ako sa pantry. Wala akong baon. Hindi na ako nagbabaon Kumuha ako ng kanin at ulam at umupo. Tinanong ako ni Kimi na katabi ko. Sofia,
Hindi ka nagbaon. Hindi na. Bakit? Sumuko ka na sa pagtitipid? Hindi. Hindi ko na lang kailangang magtipid. Anong ibig mong sabihin? Sikreto. Ngumiti ako habang kumakain. Nang hapong iyon, nag-asikaso ako ngang isang taxpayer. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang. Gusto ko po sanang humingi ng payo. Opo. Tungkol po saan? Gusto pong tingnan ng asawa ko ang bank account ko. Puwede ko po ba siyang pigilan ayon sa batas? Tiningnan ko siya. Kung conjugal property po yan, may karapatan po ang asawa ninyong malaman. Hindi po, pera ko po yun. Ang ari-ariang naipundar habang kasal, kahit sino pa ang kumita, ay conjugal property. Huwag po ninyong itago. Baka mas malaki pa ang maging problema ninyo sa huli. Umalis ang lalaki ng walang imik. Habang tinitingnan ko ang likod niya, naisip ko, 4 na taon na ang nakalipas. Ganito rin siguro mag-isip ang asawa ko. Prakoto, bakit ko kailangang sabihin sa asawa ko? Pero dahil sa pag-iisip na iyon, nawalan siya ng 52.5 milyon. Dahil hindi nagsisinungaling ang nga numero. Pawi, pagbukas kong pinto, napangiti ako. Walang tao, walang sapatos ng biyenan, walang boses ng asawa. Espasyo ko. Ibinaba ko ang aking bag at binuksan ang bintana. Pumasok ang malamig na hangin. Umupo ako sa harap, na vanity table at tumingin sa salamin. 36 taong kulang, si Sofia Reyes. Hiwalay, mag-isang naninirahan, at may mahigit 6 milyon sa bangko. Ang mukha ko sa salamin ay mas payapa kaysa 4 na taon na ang nakalipas. Kinuha ko ang lipstick at ipinahid sa labi. Isang lipstick na walang kukuha. At sinabi ko sa sarili ko, good job Sofia. Sa loop ng 4 na taon, nagbaon ka, nangolekta ng ebidensya, at lumaban hanggang sa huli. Nang gabing iyon, sa kamangang sarili kong bahay, nakatulog ako ng mahimbing. Hindi nagsisinungaling ang numero, at nabawi ko na ang lahat ng numerong iyon.